record ko to. Yan. Sorry guys. Buti sinabi mo, thank you, thank you. Okay. Ngayon, no? Kung ikaw naman ay talagang may initiative sa pagbibigay ng result, no? Sa ating mga kliyente, wala namang kaso. Ang problema kasi dyan, kailangan mabigyan mo siya ng proper setting of expectation na you will do your best, but it still depends on the content that you guys are providing or the clients are providing. And then, yung mismong speaker. Okay? Kasi ikaw, ang trabaho mo lang, magbigay ng hook, magbigay ng engaging body, maglagay ng call to action para mag-viral. Di ba? So, kung hindi mo yun, kung yun lang kaya mong ibigay as a video editor, at hindi niya kayang ibigay yung good speaking at saka yung right content, hindi ka talaga magkakaroon ng result. So, what I'm trying to say, it always two to tango. Kailangan balance siya. Magaling kang editor, tapos magaling kang speaker or yung content creator mismo. Pag pinagsama mo yon, boom, result. Gets mo? Huwag mong ipataw lahat sa yung bigat sa shoulder mo kasi video editor ka lang. Did I answer your question? Ito lasa po yung, paano po kung ano mo, kumuha ng employee, tapos may client ka na, paano kung tinakbuhan ka ni client, tapos wala ka ng pangabuo, no? Good question. Ano kaya sulit mangyayari nun? Pwede ka magkaroon kasunduan ng employee na pag tinakbuhan ka ni client, wala ka ng magiging pananagutan. Kasi wala kang budget. No. O obligado mo ba isang bayaran? Not a good business mindset yan. Pag kumuha ka ng contractor, obligadong bayaran mo yun. Regardless, kahit anong naging usapan nyo ng kliyente, obligado kang bayaran yung tao mo. Bakit ka mo? Wala na naman siya sa usapan mo eh. Ang usapan nyo, babayaran mo siya, gagawa siya ng video sa'yo, and then that's it. Kung ano man yung maging usapan ninyo ng kliyente mo, labas na siya doon. So kung hindi ka binayaran ng kliyente mo, obligado mo bayaran yung editor mo, tao mo yun eh. Pinaghirapan niyo yun. So kung hindi ka binayaran ng kliyente mo, kasalanan mo yun kasi hindi mo sinecure yung payment bago ka nag-close ng deal. No, gets pa. Okay? Negosyo to. Kailangan may kapital ka. Okay ba? Okay? Kailangan may kapital ka. Hindi to basta-basta, uy, kukuha ko, pasensya ka na, hindi nagbayad yung kliyente, hindi ako makapagbayad sa'yo. Kawawa naman yung tao natin, guys. Wag tayong ganun. Kasi kung sa'yo ba gawin yung gusto mo ba, pinaghirapan ko yun, ano ba pakialam ko kung hindi ka binayar, basta bayaran mo ako kasi tayong dalawa nag-usap eh. Ganun lang siya. Okay? Kailangan lang may kapital ka palagi, may bala ka palagi, just in case, no? Just in case na hindi ka bayaran ng kliyente. Kaya, guys, as an agency owner, isa ang mga ginagawa ko. Ito, isa sa mga tactic na ginagawa ko. Nakapag-close ako ng client, 100%. Yung 25% sa editor. Okay? Hindi. Most likely, 50% sa editor. Kasama na yung mga incentives nila. Okay? 50% sa kanila. Tapos, 25% sa operational expense ng kumpanya. Bakit ka mo? Doon mahuhugutin yung, ayan, pag hindi ka binayaran, yung mga business email na pambayad, lahat ng mga miscellaneous, doon mo kukunin sa 25%. Kasi 25% sa akin. Gets mo? Kung negosyante ka, bibigyan mo ng magandang budget yung editor mo. Okay? Pag binigyan mo ng magandang budget yung editor mo, kailangan maglalaan ka rin ng isang pocket, no? Na kung sakali man natakbuhan ka ng kliyente, at least may paghuhugutan ka. Ganun yung ginagawa ko sa agency ko. Para hindi ako masasaktan. Emergency funds. Perfect. Perfect term. Emergency funds. Okay? So, yun. Kasama din yun yung mga operational expense doon ko kinukuha para hindi ka masugatan. Gets mo? So, ayan. But kung nagsisimula ka pa lang, much better talaga na may pangapital ka. Ako, nangangapital ko eh. Lalo na sa mga test edits. Nangangapital ako. Did I answer your question, Floyd? Wala na po, yun lang po. Maraming salamat Good. po ako. You're welcome. Pag may answer ka, raise ka lang ng hands. But for now, I want you to
put down your hands na para masagot ko yung iba. Okay? Put down na lang. Okay. Thank you. Okay. Let's move on to Frederick Tumakder. Hello, Coach. Hello, magandang Narinig ba gabi. ako, Coach? Yes po. Ah, yung Coach, tanong is, pwede ba ako magpa-upfront payment kapag per video yung yung usapan namin ng clients? Yes po. Pwede. Ako sa agency ko, hindi ako pumapayag na hindi ako binabayaran ng 50%. Bakit ka mo? It's your security. Kailangan mo lang talaga maging upfront sa kanila. Mag-ask ka lang, wala namang masama. And most of the time naman pumapayag sila. Sa experience ko ha. Wala namang mawawala kung magtatanong ka. Na, is it okay if I ask for an upfront payment so that I can start doing this? And you can pay the remaining after I finish or once it passed on your liking. Ganun. Don't be afraid to ask. Kasi dyan magkakaroon ng clarity. Kesa, alam mo yun, mahiya ka. Okay po. Is that the only question that you have, Fred? Isa pa, Coach. Mhm. So, paano, Coach, direct approach kasi ako. Paano ko, Mhm. sasabihin or paano yung, paano ako makakapag-hop ng call? Paano ka makakapag-hop ng call? Ah, Hop ng call mean to say, are you pertaining to job sites or outreach? sa outreach lang, Coach, direct approach. Pwede ba ako mag-hop ng call or ng discovery call? Pag outreach? Opo. Oo naman. Yes na yes. Yan yung mga tinuturo ko palagi sa live sessions ko. Na mas better na mas better na makapag-hop ka ng call sa outreach kasi mas mabilis mong mabibigay yung best mo kasi wala kang competitor. Okay? So to answer your question, yes, magiging Yes, madali Coach. sa'yo. Kung papaano ka, yes, magiging madali sa'yo magpa-hop ng call kapag outreaching yung method na ginagamit mo, kailangan mo lang talagang maging magaling sa kung papaano ka kumausap ng kliyente. Sino dito gustong malaman kung papaano ako nagpapa-hop ng call? Sino? Sino ang gusto dito? Kung paano ako makakapag-hop ng call using outreaching? Isa na ako doon, Coach. Okay? Ako, Coach. Yun. Halata tong mga tong nag-aako, hindi nanonood ng mga free live session ko. Ako. Pasaway. Wait, check ko lang kung nandito pa yung date ko. Pasalamat kayo. Golden Nuggets na. Sabi ko sa inyo, papuntahin niyo yung mga batchmates ninyo kasi this is my time for me to explain. Kung ano yung mga dapat gawin. Pag wala sila, hindi kasalanan nila yun. Hindi nyo kasalanan. Wala kayong kakailanan. Sure. Wait lang. Open ko lang yung dagko for that. Natin ko lang. Anyway,
Okay. So, sige, huwag na tayo magdagdag. Actual na lang tayo para ma-solid. Now, here's my question to you guys. Why do you think profile optimization is the best and perfect way for you to be seen by clients? Who can answer? Bakit sa tingin niyo profile optimization is the perfect way for you to be seen by clients? Who can answer? No one? To look professional. Okay, optimization. Yes, right? Do you guys agree, right? Doon i-base the client kung worth it ka ba. Okay. So, let me dive into that. Maaring na, ito, narinig na to ng iba, but sa mga taong hindi nakaka-attend ng mga live session ko, I'm gonna give it to you right now. Okay? So, the reason ko bakit most of my students are really premium-looking freelancer as we speak, kasi tinuturuan ko sila kung paano mag-optimize ng profile nila. Let's put it in a way na, halimbawa, you're a video editor. And you're trying to reach out to clients, international clients, let's say ang niche ay real estate, di ba? Now, dahil ang turo sa loob ng module, mag-outreach, ikaw naman, kahit hindi ka pa nagkakapag-optimize, nag-outreach ka. Tapos, nakapag-outreach ka na ng 50 to 100 per week, tapos napagod ka. And then, nagtanong mo sa sarili mo, Coach, hindi to para sa akin. Kasi, ilang beses na po ako nag-outreach, pero wala pong nagre-reply. Now, ito naman yung tanong ko sa inyo. Sa tingin mo, bakit ka re-reply ng kliyente kung ultimo sarili mong profile, hindi mo ma-optimize? Pagpunta ng kliyente dun sa profile mo, ang DP mo nakaganyan ka. Yeah. O kaya, works at sa puso mo. O kaya, works at Krusty Krab. Tapos yung profile picture mo, profile picture pa ng mga barkada mo nung geng-geng ka pa. Diba? Now, what I'm trying to say is that if you really want to be seen by clients, you need to optimize your profile, meaning to say, you need to be premium looking first before you find a premium client. So ano ba yung ina-advise ko sa mga sa mga students ko? You need to have a professional photo. Doon muna tayo ha. Before answering, ihimay-himay ko lang para maintindihan niyo yung logic kung bakit hindi siya pa pwedeng turuan kita muna, hindi siya pa pwedeng turuan agad kitang kung paano makapagpahap sa discovery call kung ultimo profile optimization hindi mo kayang gawin. So, kailangan natin siya himay-himayin para makita niyo yung logic. Kailangan pala siyang isa-isa. Kailangan pala siyang step by step. Hindi siya pa pwedeng dito ka magaling, tas dito hindi. Hindi. Kailangan domino effect siya. Okay? Lahat dapat plakado para mapansin ka ng kliyente mo, para makapagpahap ka ng call sa appointment mo. Okay? So, I'm saying, I mean, I'm teaching to my students na kailangan mong ma-optimize yung profile mo. First of all, you need to have a professional photo. Professional photo, if you're going to go sa aking account or Facebook account, you'll see na hindi ako nagpo-post ng kahit na anong hindi wholesome. Lalo na kapag ang ginagamit ko, yung profile, lalo na pag ginagamit ko yung Facebook account na pinaka-outreach ko. Okay, yung personal account ko sa Facebook, yun din mismo yung pinaka-outreach ko. Hindi ako nagpo-post ng kahit na anong katarantaduhan na meme. Okay? So, paano? Coach, if gusto mo or hindi mo kayang i-sacrifice yung personal account mo, create a business account where you can optimize your profile there. Okay? You can have a professional photo kung hindi mo kayang i-let go yung mga katarantaduhan mong memes sa personal account mo. Create a business account or another dummy account at yun yung gagamitin mo as your business account para makapang-outreach ka sa mga clients mo. You need to have a professional photo. You need to have a professional cover photo who states your expertise. Okay? Your contact information, your email, and also you need to change your bio. Okay? So, if you're going to ito tayo sa Facebook account ko. So, you're gonna see what I'm trying to say. I'm gonna share my screen real quick.
Do you guys see my screen? Do you guys see my screen? Yes, coach. Okay, cool. Ito ginagamit ko personal account ko. Pero sinacrifice ko yung personal account ko just for me to get client professionally. Okay? So, most of the time, syempre, hindi ko naman ilalagay yung real name ko dito, but I want to be preferred called Bricks kasi that's my second name or my gustong name. Kung sakaling maglalaki man ako, sure. So, yan, Bricks Rivera. As you can see, hindi ako nagpa-profile picture na hindi professional. So, most likely, ito yung ginagamit ko back then, pag nag-outreach ako. Talagang kailangan hindi ka mabubutasan na para ka lang geng-geng na nag-outreach sa kanila. Even yung bio ko. I helped entrepreneurs to hit their 7-digit income through organic marketing. Okay? So, bakit ka mo? Para kung sakali mang mag-outreach ako, pag in-stock ako ng client, alam agad nila kung ano ako, kung sino ako, at gaano ako ka-professional. Copy? So, hindi siya basta gumamit ka lang ng Facebook account and then outreach and then that's it. No. You need to optimize your profile first. You need to be premium looking first before you ask for premium client. Before you outreach premium client. Naiintindihan po ba? 10 a.m. local time. Naiintindihan po? Guys, pakigalawang baso. Kung andyan man kayo, nakikinig, pakigalawang baso. Yes, coach. Thank you for answering. Thank you for answering. So guys, ito apakadali lang nito gawin sa Canva. Pag-effortan nyo na. Kung ultimo ito optimization hindi nyo magawa, paano kayo pagkakatiwala ng kliyente na makakapagbigay kayo ng quality result? And wag nyong panghinayangan yung professional photo ninyo. Guys, akapakadaming murang self-photo ngayon. Ito self-photo lang to yung Flickr, yung ikaw lang mag-isa, tapos i-click ka lang yung self-photo na 2,000 pesos lang to. Pero magagamit ko lahat ng photos ko sa mga professional marketing collateral ko as organic marketing strategies. Magagamit ko sa LinkedIn. Magagamit ko sa marketing collateral ko na personal brand ko. Magagamit ko sa DP ko. Magagamit ko sa cover photo ko. So, apakadami. So, if you want to target premium clients, much better na mag-invest ka sa sarili mo at huwag mong panghinayangan. At pag-investan yung sarili mo, guys. Gumastos na kayo Andito na kayo sa freelancing. Itodo nyo na. Wala akong sinasabi na gumastos lang kayo sa wala. Gumastos kayo para sa sarili ninyo. And ito, professional photo lang kayo. Magpostura kayo. Magdamit kayo ng Amerikana, tuxedo, or any casual na magmumukha kayong malinis, pagupit, makeup, photo. And then magagamit, believe me guys, apakadami yung paggagamitan ng professional photo na yun. Kaya huwag kayong manghinayang. Magagamit nyo rin yung sa resume ninyo. Magagamit nyo sa cover letter ninyo. Apakadami nyo paggagamitan. So one strategy na ginagawa ng mga estudyante ko, inuutusan ko talaga sila, tinuturuan ko talaga sila magpa-professional photo. And lahat ng mga students ko under my wings, naka-professional. Okay, so that's one of the tactics that we're doing kaya kami nakakapag-win ng mga clients. Kung di mo kayang gawin yon, alam mo na yung sagot. Next, take time to edit the cover photo using Canva. Free lang yan. Okay? Lagi niyong isipin na once na pumunta dapat yung client ninyo, alam niya na agad kung ano yung tinatrabaho ninyo. Alam niya na agad kung ano yung ginagawa ninyo. Kaya nakalagay dito, expert in getting clients for business owners through organic content marketing. So dito pa lang malalaman agad nila that I am very good in content strategizing. Okay? Kasi pinapakita ko sa sarili ko na ito talaga, kumbaga identification ko. Copy? Okay. Let's move on to meron ako tinuturo na tinatawag kong cheerleading method. No? Ang cheerleading method is making the client feel na you are a fan. You are a supporter. In that way, you are selling yourself indirectly. Okay? So now, ang question ko, kung sakali ba
na mag-comment at mag-react ako na hindi mo ako kilala personally sa mga post mo, anong unang-una mong gagawin? Halimbawa, kay Sandy, nag-like ako, nag-comment ako, palagi akong continuously nag-react sa mga post mo, Sandy, anong gagawin mo? I-stalk po kita, coach. I-stalk mo ako. Good. Thank you for answering that, Sandy. And that's the reason bakit kailangan ninyong magpa-optimize ng profile. Kasi once na ma-stalk kayo ng client, maganda yung pagkakalatag ng personality or yung skills ninyo. Now, paano po ba magpapansin? Okay? What I am doing is I'm always reacting. Take down note of this. Reacting, commenting, continuously sa mga target or prospect ko. Bakit kamo? Kasi gusto ko na mapansin nila ako that I am a supporter. Okay? So, papaano? Okay? Papaano po ba? Bigyan kita ng sample. Guys magsho-show ako ng isa sa mga client ko, but please don't fucking DM this client. I'm gonna show this as an example. Don't DM this because I'm gonna know that for sure. No, actual tayo, hindi tayo, baka sabihin nila peke tayo magturo eh. Char. Eme lang. Alright. Do you guys see my screen? Do you guys see my screen? Yes, coach. Okay. So si Don Wambol ay isa sa mga clients ko last year. Okay? Up until this, as we speak now. Okay. So, isa sa mga target niche ko ay mga coaches. Life coaches, spiritual coaches. Bakit kamo? Because I'm a coach. I resonated with him. Okay. So, what I did is that I add him as a friend. Add friend lang tayo. Gusto ko nga mapansin ako eh. Nakapag-optimize na ako ng profile. Sabi niya, helping leaders recognize burnout, defeat it, and recover to enjoy life and lead again. So ako, as a friend, re-react ko yan syempre. Kaya nito. Yung hands niya ba ito? Nag-ano siya, nag-voice over siya. So, lalike natin yan syempre. This is just an example, guys, Magpapapansin tayo, syempre. Oops, mali. Okay. So, kung bago siyang client, and ganito ako mag-cheer sa kanya, do you think mapapansin niya ako, yes or no? Yes, coach. Do you think mapapansin niya ako, yes or no? Mapapansin niya ako, di ba? Kasi hindi Yes. ako pumupunta, ako makatok sa pintuan niya na nagbebenta ako ng sabon. Kumakatok ako sa pintuan niya as a supporter, as a fan. In that way, malalaman at marirecognize ni client or ni Don na I'm a person who's supporting him along the way, but not a person who's trying to sell myself as a video editor. Okay? Now, one of the tactics that I am doing, kagaya niyan, nag-praise tayo. Hi Don, I really love your content. Do you mind if we network each other? I sent you DM. Kino-comment ko yun. Ngayon, bago ko siya komenta ng ganon, mini-make sure ko na na-assess ko na yung account niya.
Hindi ako basta-basta kung sinong Poncio Pilato lang na nagko-comment na hindi ko na-assess yung account niya. Lagi niyong tandaan. Okay? Lagi niyong tandaan. Hindi lahat ng international clients are clients. Huwag niyong sayangin yung oras ninyo. Lagi niyong tandaan na dapat meron kayong fini-fill in na gap. Anong ibig kong sabihin? Kagaya nito ni Don. Nag-create siya ng content pero walang captioning. As a marketing strategist, you know what, Don? I really love your content. However, what I'm seeing is not getting the right traction that you deserve. Okay? So I'm placing myself as an expert. Ibig kong sabihin dito, mag-outreach, mag-assess, magpapansin ka sa kliyente kung alam mong meron siyang means na kailanganin yung services na ino-offer mo. Para magmukha kang superhero sa paningin niya. Subconsciously. Okay? Ngayon, kinoment ko kunyari si Don. Don, hi Don, I really love your content. I actually sent you DM. Hope you can check. Now, pagpunta ko naman ngayon sa DM, we have a conversation. Tinuturo ko yung indirect selling of myself. Uulitin ko sa mga tinuturo ko sa mga students ko. Ayaw ng mga kliyente na binebentahan sila. Apakadaming estudyante na nagkakamali na sinasabi, hi Don, this is Brooks. I'm actually a video editor for 5 years. I can definitely help you on your video editing needs. If you need one, please tap me. Please bip me. Okay. Now, let's put it in a way para mas maintindihan niyo siya. Pag pupunta ka ba sa Baklaran, at ang daming mga stall sa gilid mo, dumaan ka lang, gusto mo lang naman bumili at mag-canvas ng sapatos. Tapos pagdaan mo doon sa iskinita na yon, ang sinasabi ng mga tindera, uy, anong hanap mo, anong hanap mo, ganyan. Ito tayo, pasok ka. Yung ikaw na magka-canvas lang sana, maiirita ka na. Ngayon, imbes na hihinto ka, lalagpas ka na lang. Same goes sa cyber zone sa SM. Naglalakad ka lang naman. Gusto mo lang naman maglakad at tumingin-tingin. Pero paning sila hatak ng hatak sa'yo para pabiling ka ng cellphone. Kaya anong hanap yung cellphone? Case? Tempered glass? Tempered glass? What I'm trying to say is, part ng psychology ng tao na ayaw nilang binebentahan sila. So, kung ipuput mo yung sarili mo, asam mo na binibenta yung sarili mo, agad-agad, do you think client will notice you and respond to you? Who can answer? Who can answer? Do you think, ulitin ko yung question, do you think client will respond to you if you're putting yourself as a salesperson of yourself? No. No. Bakit? Kasi alam niya na kukuhanan mo siya ng pera eh. Alam niya na gastos ka. But if you're going to put yourself as someone like supporter or a fan, ang open rate mo, papuputol ko lahat ng kamay ko kahit hindi ko na mapakinabangan, okay lang. Sabi ng asawa ko, wag naman. Charot. Charot lang. Joke lang. Nagigets niyo ba? Kumbaga parang, don't hard sell yourself to clients. Much better to put yourself as a fan, as a supporter, as a friend who's trying to help them on their challenges. To their challenges. Para hindi ka magmukhang salesperson, para hindi ka magmukhang tao na kukuha lang ng pera sa bulsa nila. Ikaw yung magmumukhang superhero sa paningin nila because you're trying to help in the best way you can. Just a matter of what?
Kailangan mo lang silang ma-lead from being a stranger or a cold lead into hot by giving them a right conversation, right probing question to make them, open themselves for their challenges. Okay, and one example, perfect example, is itong ginawa ko kay Don. Kasi baka sabihin niyo, baka puro ebas ka lang, coach. Hindi. Lahat ng tinuturo ko, bago ko yun ituro, nasubukan ko na yan. Kasi bakit? Ba't ako magtuturo ng bagay na hindi ko nasubukan? Ano ko, tama? Okay? So, ginawa ko siya. That was last year. July 12. Sabi ko, "Hi Don, how's your day going? I saw your videos and those are very valuable. I am sure that there are people out there need this." I'm trying to tap the emotion. "Do you have any TikTok accounts or YouTube that I can follow, subscribe to support?" So, syempre, supporter ko, no? Nag-reply siya. "Hello, Briggs. My day has gone well. Thank you for sharing your kind words. I do not have a TikTok account and my YouTube is very limited. I mainly focus on Facebook with some exposure on LinkedIn and very limited on Instagram." With this opening script, itong opening script ko lang na to, was able to uncover the client's challenges. Bakit kamo? Ito pa lang, sinabi niya na agad sa akin na napaka-limited niya sa mga other social media platforms. Kapag ikaw ay coach and you want to put up a personal brand, kailangan meron kang 4 na account. TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Pag wala ka sa 4 na yan, talo ka. Hindi ka pa pwedeng Instagram lang, hindi ka pa pwedeng Facebook lang, dapat lahat meron ka. Because you're trying to build your personal brand and you need to be everywhere. And part ng marketing strategy, before someone buy for you or before someone buy your products, you need to be seen 7 times bago mo sila mapa-oo. Now, they need to be everywhere. Their viewers the client's personal brand needs to be seen by lots of times, okay? Palagi dapat silang nakikita para nare-recognize sa mga viewers nila kung ano yung mga valuable na sinasabi nila through content. Okay, I'm trying to tell you guys the strategy that we're doing, ha? Ngayon, kung hindi mo pa ito mag-gets, pasensya na tayo. Strategy na itong sinasabi ko sa inyo ng agency. If you're not gonna take down note of this, bahala kayo. Okay. From that very moment, scripting pa lang na ito, na-uncover ko na kung anong wala niya. Siyempre, alam ko na kung paano ko ipoposisyon yung sarili ko. Now, next tayo. Ano to? Oh, I see. Your videos need to be seen with millions of people. Since TikTok, YouTube, Shorts, and Facebook. Guys, pa-mute ako please lang, para hindi ako ma-distract. Inom lang ng tubig. Game. Sabi ko dito. Oh, I see. Your videos need to be seen with millions of people since TikTok, YouTube Shorts, and Facebook Reels are the most effective way for you to get people's attention nowadays. Aside from spreading the positivity and love it, will also help you expand your network and will surely help your business too. Have you thought to create any and influence more using videos to reach more people? Sabi ko sa kanya. Ito, trying to, ano napansin nyo dito? I'm putting my credibility. I'm putting my expertise na. I'm giving him insights na ito dapat yung gawin niya. So, pinupush ko na yung sarili ko as an expert to the field. Pero, indirect pa din. Sabi niya, yes, I realize what you're saying is true. Kasi totoo naman eh. Diba? Bakit ka nasa Facebook lang? Ba't ko konti lang yung reach mo? Kasi, hindi mo rin alam kung paano ka talaga dapat magpuput up ng personal brand mo. Beside coach ka, kailangan maganda talaga yung personal brand mo para ma-entice yung mga tao na, okay, you are the right guy that we need to listen to. Okay? Sabi ko dito, it is. And other businesses are doing it now. So I guess it's perfect time for you to do it. It's a sign and calling for you to reach more people. I'm tapping the emotions. Do you have a team that helps you to execute this idea? Syempre, yan na, medyo sumingisingit-singit na tayo sa mga butas ng karayon.
Well, I'm a full-time church pastor and I'm doing coaching along with it. I have one of my full-time associates who is also part-time helping me with what I do. So dito pa lang, sinabi niya na sa akin na mag-isa lang siya pero meron siyang isang EA or executive assistant na tumutulong sa kanya sa mga other stuff. Siyempre, tayo papayag. That's awesome. Since you're doing the coaching along with it, what's the main source of your student traffic to buy your course? Was it via website only? In this way, I'm trying to uncover the challenges na kasi I'm giving probing question na relevant sa pangangailangan niya. Kasi sabi niya, kukonti lang daw yung exposure niya sa social media platform. Ngayon, kung coach siya, saan siya kumukuha ng sales? Ano yung, kung konti lang yung exposure niya, saan siya kumukuha ng sales? Sa word of mouth ba? Sa referral ba? Sa mga content niya ba? Sa mga, alam mo yan, kailangan ko malaman kung saan siya kumukuha ng sales para para doon ko siya dadalhin. Sabi ko sa inyo, right question uncovers the pain point of the clients. Kung ang mga tanong mo ay irrelevant, huwag kang umasang magta-trust yan sa'yo. Next. And for you to have social media presence and influence more people, we should have a team that handles the creatives. Sinasabi kong we, because I'm trying to what? Putting myself na team na kami. Ini-include ko na. So, nagpapaka-FC ako dito or feeling close. We should have a team that handles the creatives. It will help you produce videos, scripts, ideas to target your right audiences and lead them to your course. There's a lot to consider, but since it's been working to other coaches, I guess it's time for you to do it as well. In case you need me on executing that, I'm happy to help. So yan, medyo na-position ko na yung sarili ko na, pag kailangan mo ko, nandito lang ako. I pay my associate to help. I want to increase my audience. However, I am uncertain that I can pay two sources. Meaning to say, hindi niya alam kung mababayaran niya ba ako while he's also paying the EA. No? So ako naman, syempre I'm trying to sell na. Andito na ako. Ito, ang ganda ng objection niya dito. And maano kayo kung paano ko siya na-twist into appointment. I completely understand. How much do you pay your associate, if I may ask? So inisip ko kasi dito, either iper-persuade ko siyang palitan yung EA niya at maging ako na, or baka mataas yung budget ng EA niya at sasabihin kung baka pwedeng maghati kami sa budget. Yun yung plano ko, kaya ako tinanong, ha? Yun yung plano ko. Somehow, I knew you would ask that. It's irrelevant to our conversation. Dito na-off na siya. Na-off siya doon sa tanong ko. Because I'm not going to release her to pay the money to someone else. Sabi niya na dito, hindi ako para pakawalan yung EA ko tapos para bayaran na tayo. Kung gagawin yun. So, na-misinterpret niya ako. Okay? Sabi ko, what I'm thinking is that, not to release her, but instead match your budget that you are willing to invest in scaling up your coaching business. Maybe the budget that you are allotting her can also work with us. And this way, not too expensive, but can get you to the result you desire. Apologies if it meant different for you, but I am just weighing how I can give you value and help you at the same time. So, kumbaga, nag-sorry ako kung na-offend siya. Okay? I'm matching my responses to his emotion. Guys, please, utang na loob. Wag na wag mag-acknowledge na hindi binabasa yung emotion ng kliyente. Apakadaming nagkakamaling estudyante na nagsabi na si kliyente na parang, my dog has died. Oh, that's good to know. Nagigets nyo ba? Namatay na nga yung aso, that's good to know pa. O kaya, pag sinabi, I'm actually tired on giving this shit to my ear and then nothing happened. Oh, that's great. Gigets yung irrelevant of acknowledging the client's emotion. Napaka-crucial niyan. You need to be attentive to detail kung ano yung mga sinasabi nila. In that way, mare-resonate mo yung feeling, yung emotion, makakapagbigay ka ng right emotion sa client, magkakaroon kayo ng connections. Okay? Next. Bricks, if you would like to send me some information so I can get an idea of what you offer and the price point, I will take a look at it. Okay? Sabi niya sa akin. So, dun pa lang sa sinabi niyang yun,
Sabi niya na lang, hindi, pasa ka na lang ng proposal mo. Alam ko na kasunod niyan. Alam ko na. Negative na. Negative na yung kasunod nun. Siyempre ako, hindi ako papayag na, ganun-ganun na lang. Pagka-send ko. Guys, huwag kayo agad mapanghihinaan ng loob. Ito, naalala ko, nasa ko na ito eh. Parang nasa Thailand yata ako nung nirepayan ko siya na ito. Sabi ko, hi Don, I can send you our portfolio, but it would be best if I can also walk you through it. So I can explain and give you the strategies that fits you. May I know when is your most convenient time tomorrow? I am okay with PST, EST, and EST. CST, what about you? Kung mapapansin nyo guys, kapag nagre-response ako, laging open-ended question. Huwag niyong hahayaan na maubusan kayo ng topic. Laging dapat sa'yo manggagaling yung question para meron silang means to answer. In that way, mas makukuha mo yung loob nila. In regards to the price, it will still depend on what you need right now and what do you want to achieve. So I was thinking to ask you a few questions on the call, then I can tailor fit the price based on our goal and how fast would you like to achieve that. So dito, sinasabi ko na magkakaroon ako ng discovery call. Magtatanong ko ng mga few questions. Kung fit ba kami sa isa't isa, may capability ba siya magbayad or what have you. Tapos hindi na siya nag-reply. Isipin mo 7:13, 2 days, nag-follow up ako. Hi Don, how's your day? May I know when is your most convenient time to discuss? I can walk you through our portfolio in less than 30 minutes. Hello? 16 siya nag-reply. My next availability is Monday afternoon, July 24th. Now, this is a positive appointment set. From that objection and off na na-feel niya about me, hindi ako tumigil. Despite, tinry ko pa din. Kasi kung dito pa lang nag-stop na ako, baka hindi ko siya naset. Baka hindi ko nakuha yung appointment niya. But dahil hindi ako tumigil, I still open myself na baka pwede pa. Look, I was able to close the appointment on July 24th. Now, here's my question. What's your takeaway from that scenario? Who can answer? You can unmute yourself. Who can answer? What's your takeaway? You can unmute, guys. We no right or wrong answer. Let's make this conversation engaging. Patience, sabi. Ano pa? Ano pa? Sabi, no retreat, no surrender. Binibigyan ng value, consistency. Be persistent and always give value and proper acknowledgement, showing that you have that knowledge and credibility. Okay? Tama, don't direct sell yourself. Can't you imagine, guys? Akala nyo madali. Ang hirap kumuha ng loob ng kliyente. Sa totoo lang. Pero, ang tanong, ganun ba kayo ka-consistent, persistent, na mabigyan siya ng value? Ask yourself. Kung in-after nyo ang pera, hindi freelancing ang para sa inyo. Kasi here, as a service provider, we provide value and quality service. Kung mabulaklak lang ang pananalita mo at hindi mo kaya mabigyan ng resulta ng kliyente, freelancing is not for you. You have to have value for yourself, for the services, sa mga contractor na meron ka. Bigay mo lahat ng best mo sa kliyente mo. Iparamdam mo sa kanya na hindi kayong taong pera-pera lang. Okay? Ipakita mo sa kanya na, no, Don, I'm here to help.
I see the challenges that you're experiencing right now. If I'm gonna feel that, if I'm gonna experience that, I'll feel the same. Gets nyo? So, hindi siya basta, oh, ito yung service ko, bahala ka na. Hindi yung basta bigay ka lang ng flyer sa mga clients and then that's it. Can't you imagine? Ano nyo lang yung marketing na ginagawa nyo sa sarili niyo. Kung ganun kayong mag-think na, I'm a video editor for 5 years, if you need me, just stop me, ganyan. Para kang nagbibigay ng pamphlet or flyers sa mga taong dumadaan sa mall. Tapos, yung mga taong kumukuha ng pamphlet mo or ng mga flyers mo, kinakrampo lang yung papel tapos itatapon sa basurahan. Aminin natin. Tinatago mo ba yung pamphlet? Pag binigyan ka ng pamphlet sa mall? Di ba hindi? Yes, totoo yun, coach. Totoo yun. Di ba? Hindi. Tatapon mo lang naman eh. Pag binigay sa'yo, tapon. Ganun ba? Gusto mong maging experience mo sa kliyente? Pero kapag ka, inupuan mo, ma'am, can I ask you a question? Can I ask for 5 minutes of your time? I just really want to give you some value. Meron kasi kaming freebies dito, baka gusto mo. Pili ka sa dalawang salesperson or promodizer. The person who are just giving the pamphlet or the person, ma'am, excuse me, can I ask for 5 minutes? Meron lang kasi kaming freebies kasi promo namin right now. Do you have time? So bakit yun yung naisip ko? Freebies, value. Nagigets niyo ba yung logic? Ganun lang siya. Huwag niyong hayaan na para lang kayong taong nagbibigay ng pamphlet out there. You have to provide value bago kayo mapansin. And you need to be premium looking first before you ask for premium client. Kasi ang kapal naman ang mukha mo, kung palay ka outreach, kung ultimo sarili mo, hindi mo ma-optimize. Kung ultimo resume mo, hindi maayos. Kung ultimo cover letter mo, hindi mo mapagkakasaya ng oras. Kung ultimo portfolio mo, hindi man lang nakakategorize. So why are you, expecting for a client? Pero, yun naman talaga yung may kasalanan. Totoo lang tayo. Sa totoo. Real talk lang. Ganito ako magturo. What you see is what you get. Real talk lang tayo. Diba? From that question, apakadami ko nang sinabi kasi hindi talaga siya basta isang tanong, isang sagot. Kaya sinabi ko na sa inyo para, okay, full pack na natin. Isa mga student ko sa paid mentorship, di pa pwede sa akin yung mga ganyan. Yung hindi ka naka-optimize, naku, nakakarinig ka sa akin. Kasi yun nga yung rason kung bakit mo ko hinire as your mentor. Para pagalitan ka pag may mali kang ginagawa. Kasi the more na hinahayaan ka ng mentor mo, the more na akala mo tama yung ginagawa mo. Yeah? You agree? Power? Power! Yeah? Power! O, sabi ni Makagago, networking daw tayo. Power! Di ba? Networking daw eh. Invite daw. Tapos ano? Bullshit. Kwento mo yan eh. Di ba? Anyway, go on. Sorry guys, ang haba ng sagot ko dun sa isang tanong pa lang. Ha? Okay? Now, let's move on to Josiah. What's your question? Ay, ngayon, tatanungin ko pala. Okay, all goods naman. Naiintindihan naman. Nang in-explain ko. Naiintindihan naman po. Yes, yes? Naiintindihan po. Okay, crystal clear? Okay. Good job, good job, good job. Gusto ko naiintindihan. Move tayo kay Josiah. Hello, Coach. Yes po. So, may tanong lang ako. Sige, ano yung tanong mo, baby boy? So, madami akong mistakes. Hindi ako marunong mag-add ng value. Halimbawa is, naka-schedule na ako ng meeting Mhm. between me and my client. Tapos, potential client na rin siya.
Tapos, ang Mhm. problema ko is, gusto ko talaga is yung habang nagsasalita ako is talagang interesting para sa kanya and Okay. trustable. And Mhm. gusto ko din na makita niya talaga na yung service na binibigay ko sa ay na ano na binebenta ko sa kanya is valuable. Mhm. So, yun lang po, coach. So, anong question mo po? So, paano mag-add ng value sa service na ano, ipro-provide mo sa client? Good question. Always check their pain points first. Kasi, hindi ka makakapag-provide ng value na ma-appreciate nila kung irrelevant yung value na binibigay mo. Lagi mong i-check yung pain points nila. Lagi mong i-check, parang ganito. Pag ba nag-break kayo ng jowa mo, tapos ako yung kaibigan mo, at sabi ko sa'yo, Josiah, alam kong kailangan mo ng kausap. Do you need someone to talk to sa nararamdaman mo? Sige, sabihin mo sa akin, all ears ako. Tara, upuan natin yan. Anong nangyari sa inyo? Bakit kayo naghiwalay? Versus sa friend number 2. Ano, nag-break kayo? Ayan, tara, ML tayo. Ayan, dali lang yan. Tayo, babae lang yan. So, what's the logic behind it? Yung friend 1, tinatanong kung anong problema, anong nangyari. And that person is trying to open his or herself to you para makapag-open ka rin ng problema mo. Versus sa friend number 2, na inaalok ka lang mag-ML, na hindi naman yun yung kailangan ng puso mo kasi nga broken-hearted ka eh. Nagigets mo? Okay? You need to uncover the challenges, the pain points, so that you can resonate with it. Once that you guys are resonated, that's the time na alam mo na kung anong value na ibibigay mo. Copy? Nagets? Yes, coach. So, paano ba mag-uncover ng challenges? Ask right question. Ask probing question that is relevant to his or her needs. Copy po? Yes, coach. Did I answer your question? Yes, coach. And meron pa ako, Power. Ano yan? meron pa akong Kailangan pag follow-up. na-answer ko yung question mo, sabihin mo power. Kasi networking tayo eh. Power. Networking. Power. Basa. So, about sa technique mo, coach, sa pag-reach out ng client. Mm. So, talaga yun ng oras, time consuming talaga yun. Medyo time consuming Totoo. siya. Totoo. So, what's your Kasi question? definitely nag-add ka ng value. So, anong mas talagang marirecommend mo is quality over quantity by reaching out clients? If kaya mong gawin both, why not? But if isa lang ang kaya mong magawa, quality ako. Kasi kahit anong dami ng leads mo or ng email list mo, if hindi yun yung mga tamang taong relevant sa mga services na in-offer mo, they won't open it. They won't accept your services. So I would go to time consuming, but yet those people are really need your service. And then, in that way, mas mapoposisyon mo yung sarili mo. Kasi naman umasa ka na, nag-send ako ng 1,000 email, walang nag-reply eh. Ba't may magre-reply? Hindi naman relevant yung service na binibigay mo. Quantity ka lang eh. Kaya magre-reply. 1,000 yung in-outreach mo. Eh, yung mga 1,000 naman, hindi naman kailangan ng services mo. Parang nagsayang ka lang ng pagod. Quality ako over quantity. But if you can do both, why not? Most of the time, my partner is doing nagbibigay siya, nagpo-put time siya nagtitake time siyang mag-scrape for days.
Tapos yung pagsa-scrape niya na yun, quality checking malala. Tapos on the next week, doon siya magbablast. Ganun yung ginagawa namin. Put time na mag-ipon ka ng email list mo, ng prospects mo, na quality kailangan talaga, palagay natin, nag-start ka ng mga 300 na talagang ano mo na matindi. Tapos, alagaan mo yun. Next week, blast mo. Email blast ka na next week or outreach mo na sabay-sabay. Ganun lang. Always takes time. Kasi meron at merong makakapansin yan. Basta maganda lang din yung, basta itong mga taong ito is kailangan ng services mo. Okay? Yes, Coach. Power. Thank you. Power! Gusto kong sagutan. Power. Okay, next. Patayin ko na ito sa mga sabang kapagalitan. Game. Next. Linux. Sabi ko sa inyo guys ha, guys commercial, ask your batchmates to be here. Sayang, hindi nila napanood yung kaninang inexplain ko. Kung napanood sana nila, o di alam na nila kung anong gagawin nila kung paano kumuha ng kliyente. So if may mga batchmates kayo na wala pa dito, much better to tell them na makinig dito para mas marami tayong makutulungang estudyante. Copy? Okay, go ahead, Baby Linux. What's your question? Hello, Coach. Bali yung tanong ko, yung pinakita mo na cheerleading in the excelling, gagawin ko yun 50 times a day. I-chat ko yung 50 na niche ko hanggang isa doon mapahapon call ko or hot leads. Since ang limit na sa 30 to 50 a day sa FB, lalo na sa Instagram, and di lahat mag-reply back since busy sila and number games din. And hindi ba possible ma-restrict sa Facebook pag ganun ginagawa, Coach? Like, magda-like sa post, magko-comment, and magme-message sa 50 na tao. Good question. Lagi mong palitan yung scripting mo. Mababan ka talaga niyan. So, siguro mga 5 to 7 times kang nakapag-send ng same script, palitan mo na yung script. Matrabaho nga lang talaga siya, pero strategic yun para hindi ka maban. May isa pa. Ano pong Okay. apps or site ginagamit nyo pang automate sa mga FB, IG, and Gmail? Pang ano? Automate. Yung automatic na mag-message sa kanila. Kung na-script Wala. Mano-mano kami. Mano-mano, walang automation. Kasi nararamdaman ng client yan. Pag bot. Never akong nag-automation sa outreaching. Lagi akong manual. Bakit kamo? Kasi may immersion eh. May emotion. Mas prefer kong personalize lahat ng messages ko. Instead na padaliin mo yung buhay mo tapos hindi ka na lang magpapansinin. Lagi akong personalized. Ayun. Pwede pa ba magtanong? Next na lang, si Jason na. Nakadalawa ka na. Sige. Ayan, Coach. Put down mo na muna Thank yung you. yung hands mo. Narinig ba ako, Coach? Okay, ikaw na. Oh. Yung habang sinabi mo kanina, Jason, paki-summarize yun dahil hindi ko yun Hindi, medyo maintindihan. mahaba to. Hindi lang to para sa akin eh. Para sa lahat to. Kung ano yung magiging perception nyo, like for example, tinanong kayo or nag-reply sa inyo yung kliyente nyo. Unang perception nyo sa professional and sa beginner, ano ang magiging reaction ng beginner, ano ang magiging reaction ng professional video editor. Okay? Pag tinanong sa inyo to, ang tanong ko dito is yung ano yung standard na sagot dito. Diba, nasagot ko nga siya within 1 week, 5 to 7 days in one video. As per dun sa ano ko. Ito, i-post ko dun sa chat kasi mahaba nga Sige. siya. Pero mas ano naman siya, specific naman siya. Ba't ang haba? Hindi kaya. Teka. Ito yung first question. For this question, ano to, kung ano yung magiging reaction nyo, kung tatanggapin nyo ba or something na nasa inyo na. Asa inyo na yung kliyente eh. Kumbaga, okay na, at least na kayo.
tas bibigay sa itong ganito, ano yung magiging perception nyo or ano yung maiisip nyo kaagad about sa, Saan? ayan, una. Wait Dalawang lang. question lang naman, di ba? Babasahin ko muna. Babasahin ko muna. Sige, Okay. sige. Dalawang question lang naman eh. For these 90. questions, assume I'm talking about the 60-minute long episode. How many hours would it take you to do the following? Edit both the audio version of the podcast. Edit both the audio and video version of the podcast to include adding intro video music and direct anything else directly related to the audio and video. Using a Canva template, we provide create show art, including a screen, video, real short from the episode to promote on social media. Create 3 to 5 quote cards. Putang ina, ang dami. So, As a professional, kung so sino ang mo makasagot. question, how many hours? If Yes. ito yung kailangan gawin, create 3 to 5 quote cards sa Canva, tas 5 reels using Canva template, we provide create show art. Totoo sa totoo, kukulangin ng 1 week dito. Tama. Tama yon. Pero sa mga kung ikaw tatanggapin ka niya, as in kinukuha ka na niya eh. Ngayon, tatanggapin mo ba yung ano niya, yung procedure niya or yung kung ano man yung sinasabi niya. As kliyente mo na yan eh. Kumbaga, kukuha, nag-apply ka sa kanya or something, nag-approach ka sa kanya, then nakuha mo siya, then yan yung tinanong niya sa'yo. Pero kuha ka na niya, sa'yo na siya. Tatanggapin mo ba or hindi? As a professional or as a beginner, Oo. tatanggapin nyo? Sa professional, tatanggapin, beginner, tatanggapin ko. Depende sa kung magkano yung usapan ninyo. Magmamatter Okay. lang din naman yan kung magkano yung bayad at ilang time frame, yung duration yung hinihingi niya sa'yo. Doon yun Dahil lang ikaw yung nga magbibigay magmamatter. ng time frame yan. Una, ikaw Kung ikaw magbibigay. magbibigay Kasi ng time frame, ito isang siya. linggo or mas Ito yung second question niya. Kasi as per sa akin, okay. Pero bugbog ako eh. Okay, sige, huwag ka muna magsalita. Babasahin ko itong pangalawa. Estimated total time in days for an episode from being notified everything is ready for you to begin until final delivery of all the components. This is just an estimate of an example, but it helps me understand how fast you work and what I could expect my expenses to be. Tama. Below is all my information if you want to check out. Okay, so tama din. Unang-una naiisip ko dyan, iniisip niya kung magkano katagal at magkano yung magagastos niya doon sa araw na gagawin mo siya. So Parang ang technically, inaano niya is yung yung rate mo per hour or per day. Kasi hindi siya hindi siya per the project. hourly rate yan dito. Kung ako magka-close yan, I would do it hourly. Hourly rate. So, What do you mean? minimum of 8 hours. Hourly rate. Kumbaga parang $15 per hour, $10 per Ay, hour. hindi kasi ako Tapos, hindi kasi ako pwede ng full-time na 8 hours eh. Kasi marami akong part-time client. So, kumbaga sa ang bala ko dyan is i-outreach ko. Kumbaga parang ibibigay ko sa iba. Kumbaga parang So, lang kami, hati na lang i-outsource. kami, or outsource ko. I-outsource ko. Pwede naman, depende kasi depende kung magkano yung pepresyuhan niya dyan. Kung ako, tapos i-outsource mo, lalaban ako ng hourly rate. Pero, lalaban ako ng hourly rate, tapos, value-based siya ng per month. Halimbawa, laban ako dyan mga 40 hours per month. Tama? Hindi na, 40 hours per week. Per week pala. Tama, per week. Mali pala Lalaban ako. ako dyan, mga nasa 1,500. 1,200 to 1,500. Actually, ang ang offer dyan sa akin is nasa 1,800. O yun, tingnan mo, mas malaki pa pala. Di naman. Ngayon, ang ko dyan, ang inaano ko, i-outsource ko na lang siya. Kasi, meron akong part-time client pero permanent na. Hindi naman permanent. Kumbaga, every week, meron akong video na ini-edit.
So, kumbaga sa yung sa mga beginner, kunwari, nabigay na itanong sa inyo yan or something na ganun, nasa sa inyo yung kung mabubugbog kayo kasi bugbog ka talaga dyan sa ganyang procedure niya. Kasi sa isang oras, kukuha ka lang ng 5 short. 'Di ba? Papanoorin mo yung isang oras na yun para nanood ng movie na iniintindi mo yung sinasabi nila. Tama? Yes, pero ako naman kasi, if ganito lang yan, wag mong pakomplikahin yung sarili mo, Jason. Kung ako nasa posisyon mo, lalabanan ko to, tatanggapin ko yung 1,800, pero kailangan mong bigyan ng enough compensation yung tao mo. Siya na bahala. Siya na bahala na dumiskarte. Matrabaho, yes. But kailangan mo lang siyang bigyan ng mabigat na compensation din. Bugbog ka talaga dyan eh. Kaya inaano ko. And Kaya then, gusto ko lang malaman. proper Pero ano setting, ang magiging, anong tawag dito? Ano yung magiging standard na sagot sa ganyan? kung Yung ako standard dyan, na sagot. Kumbaga, kung ako dyan, I would prefer minimum of 1 week. Kung kaya mong sabihin ng 2 weeks, bakit hindi? Bigyan mo siya ng sobra-sobrang, kung ako yan, ito magiging atake ko. Sasabihin ko sa kanya na kailangan ko ng 2 weeks, pero maximum 2 mag-over-deliver weeks. ako. Maximum of 2 weeks, pero gagawin ko lahat para mas malesen ko siya bago ka pa mag-reach ng 2 weeks. Kumbaga parang mag-over-deliver ka. Sinet mo yung expectation niya na 2 weeks mo ibibigay, pero natapos mo siya ng 1 linggo. Kasi as a contractor, ganun din ako. Nag-adjust ako ng 1 week kasi maraming in circumstances na pwedeng mangyari. Like for example, nawalan ka ng internet. Like for example, mga ganun. Kumbaga, Yes. ahead of time, mabibigay mo sa kanya. Yes, Tama. para ang pakiramdam niya, nag-over-deliver ka na, nagpangako ka ng 2 weeks, pero natapos mo ng 1 week. So, mabango yung pangalan mo sa tema na yon. Ang kailangan mo lang naman dyan, Jason, is proper setting of expectation para hindi mag-expect si client na over-promise ka tapos under-deliver. Dapat under-deliver, dapat under-promise pero over-deliver. Kung merong gusto ng client dyan, i-outsource ko sa inyo yan. Yun yung presyo, may presyo na siya. Ayan, may presyo na nga. Kami nang bahala mag-usap kung magkano. Or 50-50, walang problema sa akin yun. All good. Message Pagka na lang ako. ganyan, Kumbaga sa akin, tulong yun sa akin. Tulong na merong learning na kung tatanggapin nyo o hindi. Kasi natanggap ko yan, mahapon yung or isang araw. Then nag-usap kami. Then sumunod na nagtanong siya regarding dyan. Tapos sinagot ko naman siya, kaya ko ng 5 to 7 days. Pero ang 1 linggo kasi, meron akong off na 2 days. Yun ang sabi ko sa kanya. So, more than a week, sabi ko sa kanya gano'n. Sabi ng isa, sabi ni Jai, tabi mo ako na. Kung gusto mo ng help ng Work Smart, Jason, alam mo na. Inarborong pa yung bata eh. PM nyo na lang ako kung sinong gustong tapos sagutin nyo yan, tapos ibibigay ko sa kanya, then ako makikipag-negotiate sa kanya, then bibigay ko sa inyo. Kumbaga, depende na lang kasi to kung may tracker. Wala kasi siyang sinabi sa akin kung may tracker eh. Kapag may tracker to, hindi ko kaya to. Hindi ako kasi tumatanggap na may tracker eh. Kaya pa din Ano ba yan yun pag may tracker? Kaya pa rin yan pag may tracker. Maraming hack sa tracker. na gagawa ko na yan eh. So, yan. Sige. Anong batch mo, Jason? Batch 35. Paunahin mo na muna silang, para pag wala kang nakuwang tamang editor, chat mo ako for that. Sige, ko sa inyo. Hindi, inano ko na rin to sa group na kung sino makasagot sa inyo nito, or kasi hindi ko pwede, kaya kong sagutin sa akin, sarili ko. Pero kung binigay ko sa kanila, tapos kung ano yung kaya nila. Mako-compromise. Yeah. Oo, mako-compromise kasi yung ko eh. Ako kaya ko Pangalan kasi hindi ko naman, ang ginagawa ko kasi sa isang video, pagka
may priority ako, sabihin ko isang araw, kaya kong tapusin ito eh. Mm. More likely, ang mga ini-edit ko, 35 minutes, 25 minutes, mga pang YouTuber. Yeah. Kaya, Gotcha. baga sa ano, hindi ko pwedeng i-ano na magpo-full time ako sa kanya. Mm. More on ano lang ako, Sige. flexible time lang lagi ako. Nakikipag-ano ko sa kanila na kung kaya mong i-compensate yung ano ko, yung mga part-time ko, then pwede ako mag-full time sa'yo. Yun ang sinasabi ko sa kanila. Kung kaya nila i-compensate yung mga part-time ko. Kasi mas malaki yung part-time ko kaysa doon sa full-time. Sige. Basta paunahin mo na muna yung mga gustong umano dyan kay Jason, mauna na kayo. Pero pag wala siyang Sure. napili, tap mo ako, Jason. Okay? Sige, message na lang ako. If ever dun sa ano, sa FB ko or kahit dito. I-drop mo yung FB link. Dali. Iba kasi yung iba yung ano ko, yung pangalan ko sa iba yung picture ko, yung professional na natin lang. Basta lagay mo dito para may message ka nila. Ito na yung natira, oh. Yung pang business. Ito yung uma-adjust. Akala nyo yun na hindi pa. Yan na? Sige, Wala basta lang. send mo na lang Ano dyan. ba, i-screenshot ko lang? Hindi. Yung link mismo, Facebook link. Tapos send mo dito sa chat. Ano? Doon sa address, yung HTTPS. Ito. Sige. Message nyo na lang ako. Pero walang kung meron ako makuha or ano. Kasi baka sabihin, hindi ko sila pinansin or ano eh. Kumbaga, kung sino lang yun talaga. Hindi naman pwedeng lahat kayo eh. Tama. Okay na? Ayan, FB. Ayan, send mo na lang. Okay. So, next, Carl Sanchez. Anong question mo? 91. Hello. 92. Rinig po ba? Yes po. Yes, hi. Not sure if pwede sa itanong, pero tatanong ko na din. May narinig kasi ako kanina regarding paid mentorship. Wanted to know more and kung ano sana yung scope nun and if kaya or if pwede disclose like how much yung range and duration or any information about sa paid or like coaching. Okay. Oh, thank you, ha. First of all, Carl, I appreciate you for asking that. If you want to be my mentee, much better na i-message mo ako. Okay, so eto, send ko na rin yung Facebook account ko sa mga tao na gustong magpa-mentor sa kay Coach Felix at gusto maging milyonaryo agad. Parang yung milyonaryo pa, tarot lang. Baka sabihin, scam din ako, di ba? Ayan yung FB ko. Mga taong gusto magpa-mentor sa akin po, ayan yung Facebook link ko. Much better to message me now na at kakausapin ko kayo isa-isa later on. Mamaya ako din po i-release at akong nagsasabi sa inyo. Matutuwa kayo sa iriregalo ko. Siyempre naman, Katrina, meron naman talaga. Bakit ka? Siyempre may ako may kailangan, may ano pangalan nito? Paggugugulan ko ng oras yan. Nakita niyo naman kung paano ako magturo. May mga estudyante pala ako dito. Ayun, sino si Zia nandito, si pangalan nito? Brian, nandiyan ka pa, Brian? Brian Lodor? Brian, nandiyan ka? Nakamute siya. Andito pala Zia. Nandiyan ka? Hello ka. Apo. Oo. Magaling bang coach si Coach Briggs? Apo. Coach. Alam mo, fun part pa guys dito sa batan to. Bago yan nag-enroll sa akin as a paid mentee. Kinausap ko nanay at tatay niyan. Para ako nagpapaalam sa estudyante na, Tay, Nay, paalam ko po si Z. Parang, ang kulit nanay tatay niya, kausap ko talaga. Sabi pa na nanay niya, baka scam yan, Nay. Teka mo, kami yung anak ninyo. Ang cute-cute lang eh. Message me guys now na ha. If meron po kayong, if you want to be my mentee. But yun, Carl, message me now na po. Para after this conversation, tawagan kita agad. Sabihin ko sa'yo yung mga inclusions nun.
and then bibigyan kita ng gift na hindi ko binigay sa ibang students ko. Sa mga taong gusto mag-enroll, magbibigay ako ng freebies na hindi ko pa nabibigay sa ibang students ko, pero ibibigay ko this time. Copy? O, Sige po. G? Yes po. Thank you. Nag-message Okay, na po message ako. mo na. Thank you. Okay, cool. Message me now na. Alright, next. Yun lang question mo, Carl. Yes po. Thank you. Oh, thank you, Carl. Jess Ray, ano po ang question mo? Karinig ba, Coach? Karinig ba? Yes po. Yes po. Good evening, Coach. Magandang Kanina, gabi. kasi yung umaga, Coach, nakaklose ako ng client. Wow! Paano ba ako magandang way? Congratulations! Thank you, Coach. Paano ko ba i-build yung relationship namin, Coach? Good question. One of the tactic that I am using is always communicate with them. Kahit anong mangyari. Challenges man yan, wins man yan, naputulan ka man ng internet, nawalan ka ng kuryente, i-communicate mo yan sa client. Bakit kano? Kasi ayaw ng kliyente na nararamdaman nilang nagbayad sila sa isang taong hindi marunong mag-update. Doon tayo sa totoo. Real talk lang. Always communicate, problema man o wins man, sabihin mo sa kanila. Second, use them. No? Use your ability to make friends with them. Dapat ang relationship nyo hindi empleyado at boss. Ang relationship nyo dapat mag-partner. Always make them feel that you are a partner, not a person who's gonna take money from their pocket. Lagi mong sabihin, lagi mong ipaintindi that you guys are partners in the business. Third, always ask them na kung kumusta na sila. Kahit hindi ka mag-a-update ng about sa deliverables. Lastly, kung may means ka magbigay ng regalo, padala sa US, do it. Apaka-effective nun. So, bakit ko sinabi? Kasi, meron akong isang client na mag-iisang taong ko na siyang client. At napaka-asshole niyang client. Babae siya. Asshole means may topak siya. Pag pumitik yung topak niya, dami sinasabi. Pero, pag sinagot ko naman, masusuffice yung galit niya. And siya mismo nagsabi sa akin. Sabi niya, you know what, Briggs? Thank you so much for understanding my attitude. That's the reason why I like you. Kasi tinitreat ko siya as someone na, kapag ibang tao, pag minura ka na, okay na. Ay, ako na sa'yo. Hindi. Kasi kabisado ko na ugali niya. Pag pumitik siya, pag galit siya, huwag mong sasabayan. Kailangan chill ka lang. Parang babae. Pag galit yung babae, huwag mong sasabayan. Diba? Chill ka lang. Okay, patapusin mo yung galit. Surprise mo yung galit. O kalma. Baby, kalma. Diba? Huwag mo sabayan. Tapos, bigla mo batiin, what's wrong? What happened? Hindi yung sasabayan mo ng ha? Parang babae lang din yung mga kliyente, para ka nandiligaw ng babae dyan. At the end of the day, nasa kanila ang anting-anting. Kailangan mong maging kiss-ass, gawin mo. For you to retain them. Kasi the more they love you, the more that they want your service, the longer you'll have partnership with them. Copy po? Open communication is the key at all cost. Number 1, secret sauce yan. Kasi apakadaming service provider or freelancer na hindi marunong mag-update. Kahit ako
sa mga agency ko, isa sa agency ko, may mga editor akong di nag-update. Galit na galit ako. Batip na batip po sa mga editor di marunong mag-update. Ganun din yung nararamdaman ng client din. So, open communication is the key. Do you have any more questions? Ang na coach. Thank you. Power coach. Power. Okay. Next, Christian De Castro. Ang ganda, ang gwapo mo dito sa ano mo. Sa profile mo. Hi, Coach. Can you hear me? Ay, magandang gabi. Ito, question. Since puro video editor kasi yung nakikita ko, naririnig ko sa iba, and what would it be like sa pagiging graphic designer? And kapag nasa interview na, like, ano yung example flow ng conversation nyo? Like, yung salary range per hour or per project ba siya? Or mga ganun. Actually, yung mga tanong mo, tinuturo ko yan sa paid mentorship ko. Kasi hindi ko yan siya pwedeng sabihin dito. Kawawa naman yung mga nagbayan. Pero, paano ko ba siya sasagutin? Siguro, let's put it in a way na, if you're gonna be in an interview, Christian, isa sa mga tactic ko is, I always give them with a smile. Bago ka, kung mauuna ka man sa call, okay? Kung mauuna ka man sa call, maganda na nakasmile ka na agad. Kasi it uncovers the tension. No? Malilesen yung tension. Pangalawa, always ask them how's their day. Kasi there are clients na tiring day. No? Sa interview, I'm pertaining to the interview. I'm pertaining to the interview. So always give them a smile. Always ask how's their day. Because it lessens the tension. And at the same time, treat the interview as discovery call. Dapat ikaw ang magmamando ng call and not the other way around. And how are you going to do that? By asking proper question. Don't let the client ask you first. You should be the one ask them a lot. Copy? And always ask relevant question. You can just ask some questions about their life just to put some rapport or para lang malighten yung conversation. Pero focus kung bakit ka nandoon sa call na yon. One of the questions that I'm asking to my clients are, one of the question that I'm asking to my clients was, how long have you been in the business? Why? Kasi mapapakwento mo sila kung saan sila nag-start, ano yung current na ginagawa nila, and from there, kumuha ka ng mga relevant key to remember na yun yung gagamitin mo as another set of questions mo, follow-up questions. So possibly, I mean, I guess that's one of the golden nuggets that I am using whenever that I'm in an interview. And marami pang iba, but most of the time kasi dinidiscuss ko kasi yun sa paid mentorship ko. As in, pati yung gesture, pati yung tonality, pati yung mga line of questions, yun, kasama yun sa mentorship ko. But syempre, as respect din sa mga students ko na ng time and money, binibigay ko yun sa kanila. But yun, sana na kahit pa paano nasagot ko yung tanong. And just to give you, just to answer you Jerickson Alcozar, yes, kaya nga po ako nagbibigay ng free mentorship ngayon. Ito, nandito ako, nagbibigay po ako
ng libreng ng oras ko, nagpo-put up ako ng oras ko sa MSB ng libre. To be honest, kung gago ko, hingi ako ng bayad eh. Dito sa free mentorship na ginagawa ko sa inyo. But I'm doing this out of love. Kasi, ganun ko sinusuportahan ang MSB. So, nagbayad ka sa MSB dahil gusto mong kunin yung idea kung paano ba siya lumalakad. Kung paano ba yung kalakaran sa loob. Yun yung binayaran mo. Yung business model. Kung paano ba siya ginagawa. Ano yung ginagawa? Ano mo yung mga kailangan mong gamitin? Lahat-lahat. Yun yung binayaran mo. You pay a digital product, not a coaching session. Not a mentorship. MSB is a business model, not a mentorship. So I hope I answer your question po. Okay, minsan kasi, nakakalungkot lang din naman sa totoo lang na students are asking too much, pero hindi naman din yun yung binayaran nila. 'Di ba? Digital product yung binili mo. Digital, hindi siya, kaya nga nagtataka ako Bakit nagsasabi yung mga taong scam si MSB? Ang binili mo is digital product. After mong magbayad, binigyan ka ng digital product. Ang scam, yung wala kang nakuha at all. Diba? Binigyan ka ng access sa MSB. Ang dami mong videos na pinanood. Ang daming resources. So anong scam doon? Kasi wala kang resulta. Wala kang resulta kasi hindi mo inayos yung paggawa mo ng mga, kagaya ng mga sinasabi ko. Pag-outreach ng tama, pag-profile optimization, dami mo kailangan i-consider. So, sana maging type of person tayo na tignan yung brighter way. Itong ginagawa kong Q&A, ba't ako mag-aaksaya ng oras kung hindi naman ako binabayaran ng frac for this? Yun lang. Ilang oras na tayong nandito, sumasagot ako ng mga tanong ninyo. So, supposed to be, dapat kasama ko family ko, kumakain ako sa labas, or nag-outreach ako, or minamanage ko yung agency ko. Kasi doon, magkakapera ako. Dito, di ako magkakapera. Pero ginagawa ko to out of love sa community. Supporting Frank as my friend, as someone na nagtiwala sa akin sa capabilities ko. So, sana maging grateful tayo sa mga natatanggap natin. Okay po ba? Power? Power. Okay, Zia, what's your question, baby girl? Ano po? Coach, yung struggle ko po kasi is yung mag-manage po ng time. Ano, baby? Ano sabi? Anong sabi mo? Yung sa time management po kasi ako Lagi. Time Paano ko po management. Time management, kung paano mo siya kasi may schooling ka. Bigyan kita ng Opo. example. Alam mo ba si Ate Renzel mo, na yung binigyan ko ng resulta na 17 years old, na now 6-digit earner na, is a student too. Ang pasok niya ay Monday to Wednesday module, Thursday to Friday school. Pero lagi siyang may exam. So, ang sabi ko sa kanya, just put 2 to 3 hours. Ito isipin mo, Zia. We have 24 hours a day. Pagpalagay natin na 8 hours kang matulog, 8 hours ka sa school, or 10 hours ka sa school, may assignment ka. So, magkano yun? Or ilan yun? So, 18 hours. 8 hours ka matutulog, 10 hours ka sa school, so may 18 hours. So, meron ka pang remaining na 6 hours. Pagpalagay natin, ibigay na natin yung mga assignments, yung mga extracurricular mo na 2 hours sa sarili mo. Yung extra 4 hours, yun yung pagte-TikTok, panonood ng TV, paglabas, pakikipagchismisan sa labas. Kapag inipon-ipon mo yun, it's an hours already. That you can transition those unproductive time to productive time na makaka-earn sa'yo ng pera. Lagi mo lang dapat lagyan ng management na kailangan by 9 p.m. nag-a-outreach na. Lagi mo lang dapat bigyan yung sarili mo ng ultimatum regardless of what situation. Basta dapat 9 p.m. nakatutok ko sa laptop. Okay po. On self-control talaga siya.
And sabi ko sa'yo, basahin mo yung Atomic Habits na libro ni James Clear. Atomic Habits is a very, very good book na ma-identify mo kung paano mo ima-manage yung sarili mo by doing something, by putting your routine in the right way. Just put your unproductive time to a productive time na makakapag-generate ng pera sa'yo. And you know what? I'm so proud of you. Why? Kasi even you're just 14 years old, ang ganda ng resume mo. 'Di ba? So, keep it up. Sinabi ko na rin yan sa magulang mo eh, na at your age, naiisip mong kumita ng pera. Ibig sabihin, you have that desire on your heart na you want to help them at ayaw mo nang makitang nahihirapan si mommy at daddy. So, keep it up, Zia. Make sure mo lang na mag-put ka lang ng, alam mo yun, allotted time sa pangarap mo. And ano yun? 3 to 4 hours lang per day, Z. 3 to 4 hours. Yung mga pag-scroll mo sa Facebook, pag nanood mo ng Netflix, panonood mo ng TV, set aside mo na for now. Kahit for 3 months lang, maniwala ka sa maniwala. You're gonna get your desired amount na gusto mong kitain. Basta i-turn mo lang yung mga unproductive times mo into something better. Okay po? Okay po, Coach. Thank you po. You're welcome. Any more question? Wala na po. Atomic Habits, o, di ba sabi ni Renalyn, using 4 laws of behavior change. Okay din to si Julio, kanina ka pa nakikita yung mga ano. Ako nga, may work pa 10 hours, you're lucky bata pa kayo, malakas pa kayo magpuyat. Sa aming matatanda, mahirap na kami magpuyat pagtapos ng work, just sharing. Which is totoo rin naman. So let's leverage our, lakas ng pangangatawan. Okay, so what's your question, baby boy Christian? Follow-up question to kasi. Yes. Wala kayong pangalawa. Hopefully wala to sa paid mentorship. Ito nga, paano mo matatago na first job mo to, like first time client mo siya? Paano mo matatago? Don't tell. Just don't tell it. Just, be confident na kaya mong panindigan kung ano yung mga sinabi mo sa kanya. Kasi the mere fact that you are nervous, rattle kapag kausap mo siya, it only means na hindi ka eksperyensado. So, it's more of like building yourself na regardless kahit wala ka pang experience, you need to act like kaya to. Gets? You need to act like confident enough. Okay, just don't open can of worms na hindi mo kayang panindigan. Don't tell that you are my first ever client and I want to learn more about you. No, huwag mo na sabihin yan. Just do what you need to do. Be a service provider. Hindi naman niya kailangan kung malaman kung first ka niya o last ka niya or middle ka niya. No. Okay, so ang ina-after natin dito, Christian, is providing quality service. Regardless kung first mo siya, kung kaya mo na makapagbigay ng quality service, that's more than enough. Copy? Okay, Coach. Thank you. Copy? Power. Power. Ay, si Kuya iPhone. Kanina naggaganong ka, di ka nagtataas ng virtual hand. iPhone yung pangalan mo. Anong question mo po? No more question na, guys? No more question? All good in the hood? Okay, now, ako naman ang may tanong. Ako may tanong sa inyo. Raise your hand kung sino gusto maging mentor si Coach Briggs. Raise your hand. Kung sino yung gusto maging mentor si Coach Briggs. Nakakataba naman ng puso. Ang dami nila. So, ilan sila? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
16. 17. Solid yan guys si coach. Walang gatekeep yan pag nagtuturo. Lahat ibibigay niya. Ganun naman talaga dapat, kaya ka nga coach, ba't ka magtatago? Alam mo, hindi ko mag-gets yung ganong idea na coach ka tas nag-gatekeep ka. Bakit? Tinitignan mo ba yung mga estudyante mo as your competitor? Ganun ka ba walang kabilib sa sarili mo kung bakit ka? Kung ba't nag-gatekeep ka? Di ba? Kung ako kasi paniniwala ko nasa sa tao na yan. Kahit pag gamitin nyo lahat ng tactics ko, kung hindi nyo ako kasing galing mag-close, ano pa din ako. Kumbaga parang mas lalamang pa din ako. Kasi coach ako di ba? But, if you can use my tactics and strategy na smoothly, sasaludo ako sa inyo. Di ba? Ganun lang yan. So, kahit competitor ko, to be honest, kayo, lahat mga nandito, competitor ko kayo Pero okay lang. Kasi at the end of the day, your win is my win. Your success is MSB's success. So, win-win situation. So, ilan sila? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Thank you sa 16 na taong gusto maging mentor si Coach Briggs. Todo na to, 16 lang to kasi mamimigay ako. Coach, ako po gusto ko. Hindi, 16 lang Di ka nakasali. Di ba? Hindi nakasali 16 lang Nasabi natin, 16 lang kanina Di ba? No? Di ba, Jedaya? No? Nung sinabi kong mamimigay, dumami. Mga walang iya kayo. Chart lang. Now, may question ako sa inyo. Do you feel that I am the right mentor for you? Thank you, Christian. Yes. Ako naman, hindi naman ako titigil sa pagtulong sa mga estudyante. Hanggat kaya ko, hanggat may oras ako, hindi ako titigil na magturo. Maniwala kayo. Hindi ako titigil na magturo. Ang importante lang, ang gusto ko lang marinig galing sa inyo. Kung hindi ba kayo magaling lang sa umpisa. Kasi apakadami ng estudyante na hinire ako as their mentor, pero sa umpisa lang magaling. Bakit ako maraming mga testimonials? Kasi may resulta. Kasi nakakapagbigay ako ng resulta. And those people na nakapagbigay ako ng resulta, yun yung mga estudyante na hindi tumigil. Yun yung mga estudyante na sinunod lahat ng sinabi ko. Yun yung mga estudyante na hindi hinahayaang lumipas ang isang araw na walang ina-outreach. Okay? So, for those people who wants to be my mentee, ngayon pa lang sinasabi ko sa inyo, maraming salamat sa tiwala. Okay? What you see is what you get. Kung paano ko kayo tinuruan ngayon, kung paano ko sumagot sa mga tanong, ganito po ako magturo. Hindi po ako nagsusugarcoat. Trash talk ako sa trash talk. Bakit ka mo? That's the reason why you need a mentor. To have someone na paluin ka kapag may mali ka ng ginagawa. To have someone na nandiyan pag kailangan. And awa naman ng Diyos sa lahat ng mga verified coach. Tayo po ang may pinakamaraming testimonial, mapa-paid man yan or mapa-free coaching. And I'm hoping na na-establish ko yung sarili nyo as someone that you can listen to, from before na negosyante talaga ako, ngayon sa pag-freelance ko, at ngayon sa pagko-content ko. May hingi po ako sa inyo ng suporta. Nasuportahan niyo si Coach Briggs, ang MSB, sa panahon na binabatikos tayo. Okay? Alam natin yan. Sinasabi, networking na tayo. Siya, kwento mo yan networking kami. Diba? Minsan na nga nakakatawa na lang talaga. Pero kung sino lang talaga yung totoong nasa loob. Sana, etong 66 people na nandito is maging army ng MSB. Sa mga bumabatikos. Naiintindihan ko na may mga pagkakataon na talagang may loophole. Aware ako dyan. Aware kami dyan.
na hindi perpekto ang MSB. Pero lagi niyong tandaan na walang kumpanya na perpekto. Walang organisasyon na perpekto. Lahat yan may pagkakamali. And even me, I already informed Frankie and the whole team, the management, that they need to act, or we need to act right now, or else mas lalo tayong malulubog. But buti na lang, ginagawa ni Frankie, ni Coach Frank ng paraan kung paano ulit mariredeem yung mga bagay-bagay. And palagi din naman niya akong tinatap sa mga problema. Sinisikap naman eh. Andun naman eh. Di ba, ang dami na ang binibigay na freebies ni Frankie kahit hindi nyo na yun yung binayaran eh. Pero, meron pa rin talagang masasabi ang mga tao. And sana, yung mga taong nandito ngayon sa Q&A ko, is yung mga tao na naniniwala pa rin na MSB is a platform or a business model na makakapaghatid ng malaking kita sa inyo. All you need to do is just to have a consistency. Lahat ng mga kailangan nyong gawin nasa module na. Nandun na. Susundin nyo na lang. And of course, right mentor. Lilinawin ko po, hindi po mentorship ang binili nyo kay MSB. Business model po. Hindi po mentorship. So, itong ginagawa po naming free live coaching, libre lang po namin itong ginagawa sa MSB out of love. Out of support. Kasi itong oras na to, supposedly dapat kumikita kami doon, pero hindi. Andito ako nagtuturo sa inyo ng libre. Bakit? Kasi may pakialam ako sa progreso ninyo eh. Diba? Kung gago lang ako at wala akong pakialam sa progreso ng mga estudyante dito, bayaran man ako o hindi. Ba't ko ito gagawin? What's in it for me? Pero dahil mahal ko ang MSB, mahal ko si Coach Frank na nagsilbing instrumento para maabot ko kung asan ako ngayon at wala si Coach Bricks kung hindi dahil sa kanya. Alam niyo guys, bigyan ko kayo ng backstory. No shit, bigyan ko kayo ng backstory. Alam niyo bang si Coach Frank ang nag-push sa akin maging content creator? We are actually talking, nasa parking lot kami. Out of nowhere, nag-coffee kami nun. Out of nowhere, sabi niya sa akin, alam mo, Bricks, tinapik niya ako dyan, gano'n niya. Alam mo, Bricks, pwede kang maging content creator eh. Legit, sabi niya. Hindi ko nakikita sarili ko maging content creator. Sa totoo lang. I know, I can speak, I know I have knowledge here, pero hindi ko nakikita yung sarili ko maging content creator. Kagi, sabi niya, simulan mo na. Tignan mo, lakas-lakas ng personal brand ko ngayon. Tayo ka na ng personal brand mo. Maaano mo yan, makaklak mo yung code dyan. Tapos doon, from that very moment, sabi ko, try ko nga. Baka nga, kaya ko. Diba? And yung first ever video na pinost ko sa TikTok account ko went viral. So what's the lesson of the story? Okay? Hindi mo kailangang maraming taong magtiwala sa'yo. Na kaya mo. Hindi mo kailangan na maraming taong mag-upload sa'yo para gawin yun. Hindi mo kailangan. Ang kailangan mo lang isang tao na maniniwala sa'yo kaya mo. And you can definitely do it. Kung hindi naniwala sa akin si Frank, walang Coach Bricks sa harapan yun. And right now, as we speak, I'm really happy that my personal brand already gathers like almost 500,000 likes na sa TikTok. And I already have 50,000 followers na sa TikTok. Because of that one moment na sinabi niya sa akin mag-content creator. Hindi ko alam na kaya ko pala. Now, hindi ko alam na kaya ko palang mag-coach ng estudyante. Pero sabi niya sa akin, Bricks, kailangan kita. Kailangan ko ng mga verified coach na may resulta na talaga na magtuturo sa mga estudyante. Hindi ko to kayang mag-isa. Kailangan ko kayo. Look, I'm a verified coach.
right now na nagtuturo sa inyo. So kung hindi sa akin nagtiwala si Frank, wala ako sa harapan ninyo. Wala akong knowledge na i-share sa inyo. Sasarilinin ko lang lahat ng tactics ko. Pakikinabangan ko lang lahat ng tactics ko. Pero bakit? Binigyan niya ako ng platform. Binigyan niya ako ng way para magturo sa mga estudyante. Kaya ako nagtuturo sa inyo ngayon. So what's the lesson? As I've mentioned, you only need one person to believe in you. And you can conquer everything in the world. Same goes sa akin. As your mentor, kung walang nagtitiwala sa inyo at naniniwala sa inyo na kaya nyo at hindi nyo nakukuha yung tiwala at suporta sa loob ng bahay o kaibigan nyo, hayaan nyo ako. Hayaan yung si Coach Bricks yung maniwala sa inyong kaya. Okay? You don't need a lot of people to believe in you. Let me be that person who believes in you that you can do it. Hindi madali ang freelancing. Hindi madali ang outsourcing. This is not a quick reach scheme. Hindi ito networking. Pagtatrabahuhan nyo to. Nakita nyo naman kanina, in-explain ko kung gaano siya kahirap. Ang tanong, gaano ninyo katiwala yung sarili ninyo na kaya nyo siyang gawin kagaya ng ginawa ko? Diba? It always two to tango. Hindi po pwedeng maganda lang yung business model ng MSB. Kailangan malakas ang loob mo. Kailangan magaling ka. Ang tanong, may tiwala ka ba sa sarili mo? Totoo sa totoo lang. Diba? Walang shit. Kaya mo ba? Diba? Kasi, sabi nga nila, matira, mayaman. O sige, alis kayo sa MSB, okay lang. Pero kung sino yung mga natitira, yun yung sureball na mayaman. Okay? Matira mayaman. And another quote that I'm gonna give you guys, na lagi kong dala-dala. 2 quote lang to. Lagi ko sinasabi to sa mga estudyante ko at gusto ko nito sabihin sa inyo na sana maging quote of your life din to. Kasi ito yung dala-dala ko hanggang asan ako ngayon. First, if someone told you that you can't means cannot. If someone told you that you can't, all you need to do is turn around and say, watch me. Okay? Sa mga taong hindi naniniwala sa'yo, sa mga taong nagsasabing hindi mo kaya. Hindi ko kaya. Panoorin mo ko. Scam ako. Ito resibo. Okay? Hindi ako magaling magturo. Hindi magtanong ka sa mga estudyante ko. Gets mo? If someone told you that you can't, just don't mind them and just tell them, watch me. Watch me win. Watch me nay. Second quote. Opportunities are never lost. Someone will just take the one you missed. Kasi totoo naman eh. Hindi naman talaga nawawalang opportunities. Inaagaw lang sa'yo kasi mabagal ka. Okay? So, every opportunity is right before your eyes. Take it. Get an experience to it. Okay? And then, pagyamanin mo yun. Mag-seek ka ng attention from your mentors. Get the right mentor for you. Para maging mas mabilis yung pagpunta mo sa top ng bundok. Okay? Gets? Gets po? Okay. Guys, sa mga gusto mag-follow sa akin, please don't hesitate to follow me sa TikTok account. Kapag di nyo ako finalo, bablock ko kayo. Sorry. Magpa-promote na ako ng TikTok account ko. Follow me on my TikTok account. Okay? Sa mga taong nag-raise ng hands at gustong maging mentor ako, please message me now na. Kasi tatawagan ko kayo isa-isa. Tatawagan ko kayo isa-isa. Tatawagan ko kayo isa-isa. Okay? And meron akong regalong ibibigay sa inyo if you want to be part of my mentorship.
Okay? So, ready na ba? Okay ba? All goods ba yung session tonight with Coach Briggs? Ayaw niyong maging mentor ako, tapon ko to. Charot lang. All goods ba? Yung mentorship ni Coach Briggs tonight? Or yung Q&A ni Coach Briggs tonight? All good in the hood? O ayaw nyo? Mag-resign ako as verified coach. Laging sulit yung session, sabi ni Siang. Salamat. Salamat sa appreciate ng pagod ko, guys. Alam niyo ba? Napakahirap magturo. Ang sakit sa ulo, nakaka-squeeze ng brain, nakaka-squeeze ng lalamunan, tapos, alam mo yun, tapos ang daming issue, di ba? Ang napakadaming issue, sa totoo lang. Pero, ang tanong, kung saan ka ba mapapaning? Doon sa taong alam mo kung ano talaga yung nangyari at ginawa na sa'yo? O doon sa tao na puro chismis lang yung sinasabi? Maraming salamat at marami kayong natutunan, lalo ka na Mirna. Sa lahat ng mga nandito, sobrang solid kayo. Hindi mapapagod si Coach Briggs sa magturo. Yan ang ipapangako ko sa inyo. Kasi I want to leave a legacy that bago man lang mamaalam si Coach Briggs sa mundong ibabaw, mag-iiwala ng Will and Testament, no? Bago man lang mawala si Coach Briggs sa mundong ibabaw, alam ko na marami akong matutulungan na estudyante. Okay, sana suportahan niyo ako sa TikTok ko at saka syempre ito sa pagiging content creator ko, sa pagiging coach ko, at sana maging ano rin tayo, tao na magsispread ng positivity and not negativity. Alam ko na nawalan din kayo at some point ng kumpiyansa sa MSB dahil sa nangyari. Pero lagi niyo naman tandaan, bago naman dumating si Frank kung asan siya ngayon, 1 taon niyang pinagpaguran yung MSB. Alam ko yon, kitang-kita ko sa mga mata. Sa mata ko. Kung paano niya pinagpagurang binild, kinuha yung mga informations, inirestructure sa isang lagayan, at nag-market. Lahat yan, hindi one-night success. Pinagpaguran niya yan. And as his friend, as his supporter, and as someone who believes doon sa spirit ni MSB, mananatili po akong nakasuporta at sana ganun din kayo. Kung nawalan man kayo ng kumpiyansa, susubukan po namin as part of management na gumawa ng paraan para mapunan yung mga pagkukulang at pagkakamali. And I even tell it to Frankie na it's a wake-up call. It's really, really a wake-up call. No? A wake-up call para mas mapaganda pa yung management ng MSB. Okay po? Let's just spread positivity, love, and kindness, no hate. Kung ano yung mga nakikita nyo kay MG, Homie, o sino mga content creator dyan, paniwalaan nila kung gusto nilang paniwalaan. Basta ako, nakita ko lahat ng pagod, hirap, pawis ni Frankie. And maaaring hindi nyo man yun nakikita. Pero yung devastation, yung parang pagkalungkot dahil sa nangyayari, nakita ko yun. Pero nagtatry pa rin siya maging positive kasi kailangan niyang maging matibay as the head of the community. Napakadami nang bumabati ko sa kanya. Pero ngayon, strong pa rin siya. At susuporta pa rin ako. Tayo sana, hoping, nasuportahan pa rin natin siya. Okay po? So may mga tanong po sa akin, sa paid mentorship ko, message na po kayo sa akin ngayon na because I'm gonna call you, pahinga lang ako siguro ng mga 10 minutes, tapos I'm gonna call you isa-isa po ang aking Facebook account. Message na po kayo ngayon and may bibigay po akong freebies. Sigurado kong matutuwa kayo. At kung hindi kayo matutuwa, itatapon ko yon. Copy? All goods in the hood? All goods in the hood? All good, all good? Guys,
All goods in the hood. Ayan, thank you. Thank you so much, guys. Maraming salamat sa pagsuporta at sana panoorin niyo pa rin po lahat ng mga live namin, lahat ng verified coach at yung mga contents namin na lalabas pa. Supportahan niyo po sana kami. Thank you so much and see you next month for another session, Q&A session with Coach Bricks. Kung may mga tanong, message niyo lang po ako. I hope that I can answer that up front, but I need to assist first yung mga taong talagang pupusta sa akin to be my mentee. So thank you so Thank you, much, Coach. guys. Maraming salamat. Mahal na mahal ko kayo. Laplap sagad. Mwah. Thank you po. Bye. Thank you. Ay, Thank hindi pa pala tayo you. nagtitake ng picture. Let's take a picture pala. Open kayo camera. Dali. Yun. In 3. Open kayo camera. Open camera ng mga babies ko. Yung mga gagwapo, hindi nag-open ng camera. Ay, Coach, recorded po ito, no? Yes po. Okay, okay. Thank you po. Yun lang po. Okay. Picture tayo. In 3, 2, 1. Okay. Next. Next page. Wait lang. Next page tayo. Open cam, open cam. In 3, 2, 1. Nice. Hey. Another one. Another page. 3, 2, 1. Gang, gang. Yun. Okay. Ayun lang guys. Maraming salamat. Bye-bye po at magandang gabi sa inyo. Bye po. Good evening. Take it easy, Coach. Bye-bye. Ingat po kayo palagi.